Ang topic po natin ngayon ay paglalagay ng hikaw sa junjun or sa ari. Safe ba? Okay, sa pagbabasa-basa ko po kasi ng mga comments doon sa videos ko, medyo napansin or na-capture ng attention ko yung comment ni Sir Rai TV. Rai Ryan TV po pala. Napanood niya kasi yung video ko about pros and cons ng bolitas. So, ilalagay ko rin po sa description yung video na yon. So, nag-comment po siya. Sabi niya, "Ma'am, piercing barbell po nasa 16 mm sa ilalim ng head ng junjun ko. Ano kaya tong piercing barbell na sinasabi niya?" So, sinearch ko and napag-alaman ko, ito nga po ay mga ikaw or jewelry na kinakabit sa ari. So, ibig sabihin, binubutasan po nila yung part ng kanilang ari para makabitan po ng mga jewelry or mga pag-aaralan po natin yung tungkol sa mga hikaw-hikaw na to sa junjun, and alamin po natin ano ba yung mga iba't ibang uri ng genital piercing, ano yung mga iba't ibang uri ng jewelry na ginagamit po dito, and ano yung mga advantages and disadvantages ng paglalagay po nito. Para in case na magdesisyon po kayo na gusto nyo magpalagay or nafe-feel nyo na magpalagay kayo, is i-weigh nyo muna kung mas matimbang ba yung positive or yung negative na effect po nito para makatulong po ito sa inyong pagpapasya. Okay, ang piercing po sa ari ng lalaki ay pwedeng nilalagay po yung butas. Binubutasan po nila yung pinaka-ulo o yung pinaka-head ng inyong junjun. And ganun din po kung meron pang foreskin para sa mga uncircumcised na mga kalalakihan or hindi pa tuli. Dun din po, pwedeng dun din ilagay. At ganun din po yung pinakakatawan po ng junjun or dun sa pinakabayag or between bayag and daanan ng dumi. Pwedeng naglalagay din po sila ng piercing doon. So yung paglalagay nga po ng genital piercing sa mga kalalakihan ay pwedeng sa iba't ibang location dun sa pinakaari ng lalaki. Pwedeng sa tip or head ni junjun, pwedeng sa pinakakatawan. Katulad ng sinabi ko po kanina, may mga terminologist po para dito. So, ayan, pwede nyo pong i-check sa healthline.com yung mga terminologist na nakapaloob dito. Pinaka-common nga po na type of genital piercing ay yung tinatawag na Prince Albert, na kung saan ay bubutasan po nila mula dun sa pinaka-urethra or daanan ng ihi. And then, kunyari, ito po yung urethra, daanan ng ihi, bubutasan po nila dito sa mismong gitna. And then, yung exit po niya, pwedeng dun sa pinaka-ilalim ni junjun or pinaka-head. So, depende po sa preference po ng mga tao. So, sa mga nagpapalagay nito, dapat professional piercer or medical-related po ang maglalagay para iwas sa anumang uri ng infection. Didiscuss dapat nila yung mga pros and cons ng mga iba't ibang uri ng style ng pierce bago po dapat ilagay ito sa inyo. May 3 uri po ng jewelry na ginagamit po sa piercing dito po sa junjun ng mga lalaki. Isa po dito yung circular barbell. Parang horseshoe siya na shape. Removable po yung pinaka-bead sa dulo. Pangalawa is captive bead ring. Ito po ay circular na parang sing-sing po siya. Pangatlo ay yung straight barbell na natatanggal din po yung bead sa bawat edge po niya. So, itong 3 to ay magagamit depende sa style ng piercing na gagawin po sa mga junjun. Ma'am Liz, bakit ba nagpapalagay yung mga kalalakihan ng ganyan, na mga ikaw sa junjun? So, first is for aesthetic purposes daw po. Papalagay po sila ng mga ganyan para it's a form of body art daw po, like tattoo. Para ma-enhance daw po yung appearance ng kanilang katawan. Pangalawa ay dahil sa kultura or sa religion. Pangatlo naman po ay para maging unique daw po sila or ma-express nila yung sarili nila. Para magtumaas daw po yung self-confidence. And pang-apat, para ma-enhance daw po yung pleasure ng pakikipagtalik po nila sa kanilang mga asawa. And number 5, ito'y kagustuhan daw po ng kanilang asawa mismo.
Ma'am Liz, ano nga po yung mga advantages and disadvantages ng paglalagay ng ikaw sa ari? Ngayon, i-discuss ko po yung isang survey or isang pag-aaral na isinagawa sa 545 na mga lalaki na may genital piercing. 545 po, pero ang nakatapos lang po nung pinaka-survey na ginawa ay 445 na kalalakihan. Sila po ay nagmula sa 42 na iba't ibang states, katulad po ng California, New York, Texas, Florida, Europe, Canada, and Australia. So, pinaka-average age po ng mga sumagot dito sa survey na ito ay 36 years old. So, alamin po natin yung mga sagot po nila dun sa survey. Unahin po muna natin yung advantages na sabi nila na-experience po nila. Out of 445 na katao, 196 ang nagsabi na kaya sila nagpalagay parang gusto lang nilang itry or curious sila, gusto nilang maranasan yung pagkakaroon po ng ikaw dun sa kanilang junjun. And 67 sa kanila para daw ma-feel nila na sexy sila. 56 ang nagsabi na gusto nilang magkaroon ng control sa kanilang katawan. 51 ang nagsabi na gusto lang nilang makaramdaman na sila unique or kakaiba after nilang magpalagay ng ikaw sa ari. 278 ang nagsabi na nag-improve daw po yung kanilang pakikipag-contact sa kanilang mga misis. And nakatulong daw po para ma-express nila yung sarili nila, tumaas yung self-confidence po nila, at nakatulong para ma-feel nila na sila ay kakaiba or unique. And nakatulong daw po para gumanda yung itsura ng kanilang ari. So, marami ang sumagot po niyan, no? So, don't worry dahil ilalagay ko naman sa description ng videong ito yung article na pinagkuhanan po natin ito. Now, dito naman po tayo sa post-procedural information. After magpalagay ng ikaw sa junjun, sabi po ng 38 na kalalakihan ay tinanggihan sila ng kanilang mga asawa sa pakikipagtalik. Okay, tapos 80 na kalalakihan na nagsabi na nagkaroon po sila ng STD, sexually transmitted disease, dahil sa hikaw or piercing dito sa junjun. Subalit ito yung nakaka-amaze. Okay, out of 445 na lalaki, 334 ang nagsabi na gusto pa rin nila yung genital piercing. Siguro sila yung mga hindi naka-experience po ng complication. And then, 358 na lalaki or 93% ang nagsabi na gusto pa rin daw nilang gawin ito in the future. Siguro mag-a-additional daw sila ng piercing in the future. Pagdating naman po sa pagsali sa sports or sa pag-exercise, ay 366 na lalaki ang nagsabi na hindi sila nakapag-exercise or sumali sa mga sports muna dahil sa paglalagay ng piercing. Maybe dahil medyo matagal po ang paghilom ng sugat pag nabutasan yung ari. Maabot madalas ng 1 to 2 months or 1 to 4 months. Okay, meron din namang nakapag-exercise. 79 na kalalakihan ang nagsabi na sila yung nag-jogging, nag-exercise, nag-bike. Now, dito naman po tayo sa komplikasyon dahil sa piercing. 209 or halos kalahati ng mga sinurvey ang nagsabi na wala silang naging anumang uri ng complication. Well, thanks God po talaga, no? Eto, medyo marami-rami. 109 na kalalakihan na nagsabi na nagbago yung urinary flow or pagdaloy ng ihi nila. Kunyari, ito yung ari. Yung pagdaloy ng ihi, di ba dapat pa ganon? Ang nangyari, dahil may piercing siguro dito sa daanan ng ihi, papunta sa ari, ang nangyayari, nagkakaroon po ng paglabas ng ihi pababa. So, ang tendency, pag umiihi sila, nakaupo para hindi po kumalat yung ihi. 101 na lalaki nagsabi na nagkaroon ng parang pangingilo dun sa mismong part ng may hikaw. 30 na kalalakihan na nagsabi na naka-experience sila ng pangate. 30 rin ang nagsabi na meron pong punit, okay, dun sa mismong site, masakit yan. 24 naman na nagsabi na nahirapan sila sa paglalagay ng condom dahil napupunit nga yung condom. Tapos, less than 20 na katao nagsabi na nagkaroon po sila ng peklat, infection, UTI, pamamanhid, pagproblema sa pakikipagtalik, o kaya naitanim, di matanggal yung jewelry
Tapos, nagka-problema sa pagtayo ni Manoy at iba pa. Ayan, natalakay ko na po yung advantages and disadvantages ng paglalagay ng ikaw sa ari. Kung gusto nyo pa rin pong magpalagay, mas maganda kung ikonsulta nyo po ito sa mga doktor, sa mga urologist, kung talagang deserve nyo ba na magpalagay nito. Pag-isipan nyo po ng maraming beses kung magpapalagay po kayo nito. I-consider nyo po yung kalusugan po ninyo, yung tagal ng paggaling po ng piercing. And tanungin nyo rin po yung inyong mga asawa kung pabor ba sila sa ganitong bagay, paglalagay po ng ikaw sa ari. Dapat po bago po kayo magpalagay ay talagang 100% decided po kayo para hindi po kayo magkaroon ng pagsisisi sa huli. Tandaan nyo po, kalusugan nyo ang nakataya dito. Yung ari, yan po yung ginagamit po natin sa pakikipag-contact, pakikipagtalik, ganun din po sa pag-ihi. Kaya anumang infection or problema na mangyari dyan, talagang maapektuhan yung buong pagkatao po ninyo. Kaya tandaan po natin na prevention is better than cure. Mas mainam na maging maingat po tayo sa mga ginagawa po natin sa ating katawan. Dahil mahirap kung kayo ay matsyempohan ninyo yung iba't ibang uri ng komplikasyon. Kaya kung may mga tanong po kayo regarding sa topic na to, paki-comment below po para sa susunod ay masagot po natin ito. Ingat po kayong lagi and mahal ko po kayong lahat. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, wag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malanasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so wag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.